Okay, magandang araw po sa kanilang lahat. Ito po ang The Manilenius Vlog. Ngayon po ay gagawa ulit tayo ng Philipit bread. Philipit bread without sugar po. Wala po siyang sugar, kaya maganda ito para sa mga sa mga matataas ang sugar, mataas ang cholesterol. Yan, maganda po ito. So, umpisa na po natin ang paggawa ng ating Philipit bread. Yan po, mayroon pong warm water. Lagay na po natin ang konting yeast. Konting yeast lang po ilagay natin. Tapos medyo hayaan po natin siya na ma-absorb ang tubig para po bumula ng konti. Yan. Yan. Okay, hintayin natin siya hanggang malusaw. 30 seconds lang siguro yan. Yan, okay. So, lagyan na natin si salt. Yan. Oops. Yan. Lagyan na natin si salt. Ayan po natin siyang magkuhan. Nahalo ko siya kasi gawa nung yung salt sa ilalim para po malusaw sa warm water. Yan po ay warm water, ha. For your information po mga kababayan, warm water. Okay. So ayan, pwede natin ilagay ang harina na may 600 grams. So habang nilalagay natin yan ay kailangan natin haluin siya ng unti-unti. Okay? Yan. So mamaya lalagyan natin siya ng milk. Haluan natin siya ng milk at saka na kasi po kaya may milk siya ngayon, wala siyang sugar. So yung milk na lang ang magpapalasa sa kanya. Kasi po papalamanan naman po ito. Yan. So nakita nyo 150 gram pa lang yan, pero kuha na siya, parang kulang na yung tubig, di po ba? So yan siya. Haluin muna natin hanggang sa absorb niya yung kanyang magalaw po ba? Sige, okay lang yan. Masyado tayo magalaw sa table. Yan. Yan. So, lagyan natin siya ng konting milk para sip-sip siya ng gusto. So yung milk po ay ilan ba to? Kalahating baso. Yan. Kalahating baso po ang ating ilagay. Mamaya kasi magme-melt na yan pag nilagyan na natin siya ng butter at milk, at egg. Yan. So ilagay na natin si egg. Yan po. Ilagay sa mga
Yan, haluin lang ng haluin. Ito yung tamang timplada. Ito yung tamang timplada para maganda yung pagkaka-alsa niya. Yan. Kasi po ito pag nilagyan na ng butter, ano na siya, bali parang dudulas na siya. Yan. So yan, tingnan nyo, ano siya, hindi po ba kailangan ganyan lang ang kalalabasan ng haluin yung tinapay. Kasi kapag ito ay malambot na kagad, magiging soft, ano siya, mangyari niyan yung tinapay nyo, yung soft butter buns ang kalalabasan niya. Yan o, tingnan nyo. So ngayon pag nilagyan natin si butter, magiging kuha na yan, magbabago na. Yan, bali ang butter po ay kalahating butter ang nilagay ko. Kinat ko yung butter kasi pag maraming butter masyado malambot, lumalambot siya. Yan, nakikita nyo po, ayan na siya, lumambot na. So mamaya dadagdagan natin siya ng flour. So mag-gloves tayo para haluin natin siya. Dito natin siya mamasa sa loob. Mamaya dito. Okay? Philippine bread. Pwede po itong madagdagan ng flour. Kasi po, tingnan nyo po. Kaya po ganito, kailangan dagdagan natin na siya ng flour. Ayan. Mamaya po natin siya dagdagan sa pag nagmasa na. So pwede na natin siya imasa dito. Okay po. Yan. Tabi natin. Tabi rin natin yung ating madsang logo. Yan. Dito tayo gagawa ng kuha. Imasa natin siya ng mabuti muna, no? Mga babayan. Okay po mga kabarkada at mga friends, mga ka-subscriber, bubuksan na po natin itong ating hinihintay na dough. Umalsa na po siya. Ayan po, umalsa na po siya at siguradong maraming nag-aabang dito. So, ngayon
haluin uli natin, uli natin siya, imasa uli natin siya sa pamamagitan ng aking mga kamay. Bigyan natin ng konting tawag niyan, flour. So yan, ang ganda. So guys, ito na po yung ating ginawa kanina. Hinintay ko po ng almost 2 hours siya. Yan po. Yan yung hulma niya kapag umalsa na siya. So ngayon ang gagawin natin, lalagyan natin ng toppings yan, yung sugar na sinunog sa kalan.
Gawin nyo po yung brown sugar na ibubuhos dito after niyang maluto. Yun po yung the best. Pwede rin po siyang ilagay ngayon. Pwede siyang ilagay ngayon bago iluto. Dalawang option yan eh. Pero yung pinakamaganda na gagawin ko, after maluto, tsaka ko siya ilalagay doon. Okay? Tinry ko po itong line na to, 4. Nilagyan ko na siya ng brown sugar. Okay, titingnan natin kung anong kalalabasan kapag naluto. Kung anong magiging kulay nito. Okay? So, pupunta na tayo sa oven para ilagay na siya. So guys, ilalagay na natin tong ating ginawang tinapay dito sa oven. 12 minutes po. Lagay natin siya sa medyo top na niya kasi maliliit naman to. So i-check na lang natin siya kung magiging successful yung pagluluto natin ng Pilipit bread. Okay? So guys, natapos na yung 12 minutes. So, tatanggalin muna natin siya para ilagay yung brown na toppings. So, mainit pa. Ayan. Pagkalagay natin ng brown na toppings, isasalang uli natin siya. Yung brown sugar na yon. Okay? So guys, lalagay na natin yung brown sugar na toppings niya. Okay? Para po kumapit yung kanyang toppings dito. So, huwag nyo pong dadamihan na kasi po marami po baka kumait. Yung may mga side lang. Mas maganda siguro kung gamitin natin yung alam niyo yung brush. May brush dito kaya lang ito na yung nagamit ko kaya diretsuin na natin to. Pero mas pino pagka mayroong brush. Okay po. Yan po. Okay, ito na po yung ating cinnabread. Yan na po. So, may brown sugar po siya na toppings. Hindi nyo po pagsisisihan. Pag po na tikman nyo itong order po na to. Order. Itong tinda natin. Sorry po. So, ngayon, isasalang na po din natin siya sa oven ng 200 degrees. No, kailangan po, kung 200 degrees, good for 5 to 7 minutes lang po siya. Kailangan nasa may gitna lang po siya. Huwag nyo pong itaas kasi po, pwede po siya masunog kasi po brown sugar. Okay? So guys, finally, ito na yung cinnabread na gawa natin. Napakaganda po ng pagkakaluto niya. Almost perfect. So, ayan. Yan ang cinnabread natin. So, alam nyo na, sino gusto order na. So, bibigyan ko kayo ng discount. Okay, yan po ang ating bread for today. So, hindi natin matikman kasi mainit pa. So, ngayon po ay magpapasalamat ako sa lahat po ng subscribers at saka lahat po ng nanood ngayon. Shhh! Alis dyan! Okay, ngayon po ay magpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at hindi pa nakaka-subscribe sa akin. Ito po ang
cinnamon na ginawa ko ay may share ko sa inyo sa murang halaga at sa madaling paraan. So ito po ay magugustuhan ng mga bata at pwede pong kainin ito na may mga diabetes or may mga sugar, mataas na sugar or may high blood, kasi po brown sugar po yung ginamit natin. So brown bread, brown sugar, at bukod doon ay talagang niluto siya sa oven. So abangan nyo ang susunod kong gagawing tinapay sa susunod na upload natin. Surprise ko kayo kung ano naman yung kasunod na tinapay na gagawin natin. Okay, ito po ang The Manileños Vlog. Ulitin ko, maraming salamat po subscribers. Your heart is gold. Okay? Thank you, The Manileños Vlog.